Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, tinuro na. Nako, ari-arian ng Diskaya, ipifreeze. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman po. Ayan mga kababayan at ito na nga, simulan na po natin to. Lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Part owner po. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Sir, yes po. Saan nyo gagamitin 28 kotse na luxury cars? I have 4 kids that use it all the time. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. At panibagong reaction video na naman patungkol dito sa una nating pag-uusapan ay itong balita nga patungkol kay Senator Rodante Marcoleta na nabastos siya dito kay Kiko Pangilinan. Alam naman natin yung mga asal ng mga dilawan di ba? So yun po ang una nating ipapakita na balita. Bakit ba nababastusan itong si Senator Marcoleta dito kay Kiko Pangilinan? Okay, mamaya malalaman natin yan. Pangalawa natin pag-usapan ay itong district engineer na sangkot dito sa mga ghost projects ay ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginisa sa Senado kanina. Deserve mo yan, di ba? Deserve mo yan. At marami pang mga district engineer na dapat ipatawag dito sa Senado. Mamaya, alamin natin kung sinong district engineer yan. At heto, halos parehong address at auditor ng korupsyon ng mga Diskaya na bunyag ayon sa balita ng Billionaire News. So, alamin natin anong korupsyon ito ng mga Diskaya raw na bunyag. Okay. Parang interesado tayong malaman yan kung ano. Okay, papakita ko yan mamaya. Ito, Sara Diskaya pa rin. Ayan, trending kasi itong si Sara Diskaya. Lahat sa internet, siya ang laman ng balita. Sara Diskaya, ginisa sa Senado dahil sa control sa siyam na construction firms. Siyam yung Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, ito nakita ko lang po ngayon lang. Kapapasok lang mga kababayan itong news. Ito, share po natin itong news. Mula po sa Manila Standard mga kababayan. Basahin ko po para sa inyo kasi parang Duterte na naman po ang kanilang sinisisi. Sabi po dito sa Manila Standard na outlet, news outlet mga kababayan. Sabi po dito, flood control scam, trace back to Duterte era, questionable insertion. Grabe naman ito mga karibin natin. Pero ito ang napag-alaman Ito po ang napag-alaman ni Sir E.B. Hugalbot. FYI, for your information, ayan Manila Standard who posted this quote, hard is owned by Martin Romualdez, just so you all know. Yan mga kababayan. Si Martin Romualdez palang may-ari ng media outlet na ito mga kababayan. Kaya pala hindi ito magbabalita ng maganda. At malamang sa malamang ay Duterte po talaga ang sisihin nitong hinayuntak na ito. Sabi po ng ating mga kababayan dito sa kanilang pong naging komento, buwa, binu sila wanatalain palusot at tsuwa. Trabahong korap nila ipapasa sa dating administrasyon tangyo, mga bupols, totoo naman Bakit ba palaging pag may isyung kinahaharap ang administrasyong ito, ang bilis-bilis yung manisi sa nakarang administrasyon? Well anyway, taong bayan po ang mag-judge sa inyo kung kayo ba talaga ay nagsasabi ng totoo or hindi, di ba? Kitang-kita naman po ang nakarang administrasyon, Kalaban niya talaga ang mga kurap na mga tulad nyo. Diba?
Kaya nga hindi sila yumaman sa panahon ni former president eh. Di ba? Yung mga Diskaya 2017 daw. I mean, 2017 nag-ano sila, di ba? Nag-construction. Correct me if I'm wrong, 17 or 16. May construction na sila. Ha? Pero hindi po sila yumaman doon sa nakarang administrasyon. Ngayong administrasyon sila yumaman. Di ba? Oh, because walang corruption noon, natatakot silang gumawa ng kalokohan. Pero ngayon, matataba ang mga bulsa ng mga hinayutak na ito. Ha? Pagkatapos magbitiw ni Bunuan, hahanap na naman kayo ng ibang isisisi para malayo ang investigasyon, palibasa yung mga fall guy at sacrifice nyo mukhang tagilid. Totoo. Tingnan nyo yung mga sa Senado, mga kabayan. Ito. Sana yan? Ito. Itong lalaking ito, di ba ito? Walang alam. Siya ang may-ari pero walang alam. Kaya masasabi talaga nating fall guy po ito. Itong taong ito, fall guy po ito. Ito po yung sawawa, yung sa mga nabisto ni President Bongbong Marcos Jr. At sabi po sa House of Representatives, no, yung mga proposal, budget proposal ng flood control project diyan sa Bulacan, hindi Bulacan ay nanggaling po sa palasyo at hindi po galing sa House of Representatives. Ibig sabihin talagang alams na. Ito walang alam eh. No? Grabe naman. Tapos isisisi nyo sa nakarang administrasyon na mahiya naman kayo. Yung construction firms niya. Yun lang ang inamin niya. Pero merong mga usap-usapan na mas marami pa raw sa Siyam ang kanyang mga firms. Ay nako. Yung isang nakakatawa nga nung isang insidente na sinabi pa nga ni Senator Jinggoy na nagbibidding sila. Tapos sabay-sabay yung construction firms niya nagbibidding, parang naglalaro lang. Ayon kay Erwin Tulfo, bidding-biddingan. Di ba? Hindi talaga legit na bidding yan. Kasi kung legit na bidding yan, talaga ang kukunin, alam naman natin na ang kaugalian ng gobyerno ay kung sino yung mas makakamura tayo, yun ang pipiliin. Paano yan? Nagbibidding ka tapos yung dalawang pagmamay-ari ng construction firms, no, sa dalawang na sumali sa bidding ay iisa lang yung pagmamay-ari. 'Di ba? Parang para lang na bumoto ng sweepstake o kung loto, 'di ba? The more chances of winning. Kung marami kang pusta. Oo nga mga kababayan. Pero ito, share muna natin itong post mga kababayan. Di ba recap lang tayo sa naging Senate hearing. Tinanong po itong si Diskaya kung sino po ang connection ninyo sa DPWH. Sabi niya, wala po kaming connection. Mr. Wala po ayaw mag Mr. Chair, di ba? Parang wala ngang galang itong si Sara Diskaya no. Sabi niya wala po kaming kilala sa DPWH. Pero eto nagkakabukingan na mga kababayan. Ito po ang ipinalabas na eto. Teka lang kasi si Diskaya kasama po si Secretary Bunuan mga kababayan. Ito po ay galing at post po ito ni former PACC Chairman Greco Belica. Ayan sa kanyang Facebook page, ang litrato ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya kasama si dating Department of Public Works Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan. Yan, matatandaan na sa pagdinig ng Senado kaugnay sa manumalyang flood control project ay iginiit ni Sara Diskaya na wala umano siyang kilala sa naturang ahensya. Paano niyo po maipapaliwanag ito? Magkasama pa kayo. Hindi lang kayo ng asawa mo. Pati si DPWH Secretary Bunuan. Kailangan siguro kahit resign na po si Bunuan, mga kababayan, kailangan siguro ipatawag siya. Diyan sa hearing na yan kailangan umattend pa rin siya dahil kailangan niyang ipaliwanag itong picture na ito mga kababayan.
Yan o. Ipaliwanag nyo. Oh. Paliwanag nyo yan. Nako po. Marami pang misteryong nauungkat habang tumatagal dito sa flood control anomalies na ito, di ba? Investigation. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi gabi na pala dito pero sinabi ko kanina magandang araw. Ito. Bago natin dito pag-uusapan guys, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para 1, 2, 3, go. Na Pangilinan. Kasi itong si Kiko Pangilinan, bida-bida rin kasi. Gusto rin siya gumawa ng independent body na mag-investigate dito sa flood control. So naiinsulto at saka nababastusan ito si Marcoleta kasi para mo nang sinabi na wala kang tiwala sa pagiging sa liderato sa Blue Ribbon Committee nitong si Senator Marcoleta. Correct. Kung Mapipris po ang inyong mga asset. na at mas bright, mas articulate pa compared to Pangilinan. Mas bright talaga, magaling talaga ito si Senator Marcoleta. At hindi naman tayo bias dyan kasi makikita naman talaga. And at the same time, ang advantage dyan, matapang si Marcoleta. Kahit maging bias tayo, no? At kumampi tayo kay Senator Marcoleta. Ano naman ngayon kung bagay bias tayo? Basta nasa tama lang tayo, walang pakialamanan, di ba mga kabayan? Di ba? And at the same time, ang advantage dyan, matapang si Marcoleta. Medyo istrikto, no? Si Kiko Pangilinan, ano bang nagawa niya? Di ba? Hindi ko alam bakit merong mga ganyang tao, no? Meron na nag-imbestiga dito, magbida-bida rin siya sa kanyang sarili rin na para tawagin kang magaling ka? Mas magaling ka kay Senator Marcoleta? Huh? Sa palagay ko dyan mga kabayan, no? Ano yan parang plano na nila yan no? Kasi inuna muna ni Kiko Pangilinan, sinigundahan ni Pampilo Lacson, tapos si Erwin Tulfo, tapos si Raffy Tulfo. Tapos after nilang magsalita, eto ang presidente. Nagtatag na po ng isang independent body to investigate flood control project na sila mismo ang magtatalaga ng, iba, ng mga tauhan nila para mag-imbestiga dyan. Teka lang. Baka mapawalang bisa yung mga investigasyon nila kapag sila po ang mag-imbestiga, di ba? Bakit? Maniniwala bang taong bayan kung sila mag-imbestiga? Yun ang tanong dyan mga karibin natin. Talaga? Hindi ko maintindihan. Anong pakay nitong si Kiko Pangilinan? Heto panoorin natin yung balita. Dinanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng... Isa pa yan, si Ben Tulfo, bida-bida rin Pero yung si Raffy Tulfo kanina, sinabihan pa niyang bias raw si Marcoleta. Hindi siya nakinig sa explanation ni Marcoleta. Ayan, ipinaliwanag ni Marcoleta. Di pahiya ka tuloy. Raffy Tulfo, pahiya ka. ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilawang investigasyon. Kasi ang gusto ni Pangilinan, mag-imbestiga rin itong ombudsman. Yan ang sa pagkakaalam ko. Sabi ng Marcoleta, bakit naman gawin itong ombudsman na sila yung mag-investigate? Na hindi maganda
na sila yung mag-investigate. Kasi pati itong ombudsman, meron ring issue patungkol sa corruption rin. Di ba? Nakakahiya rin eh. Hindi ko maintindihan si Pangilinan. Sometimes sablay yung mga gusto niyang gawin. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang Huwag niyong i-test si Marcoleta. Kasi alam ko naman itong mga Kung sinusubukan po nila si Senator Rodante Marcoleta, well, para sa atin po mga kabayan, tayo pong nakasubaybay sa naging buhay ni Senator Rodante Marcoleta bilang politiko alam na po natin, proven and tested na po natin na talagang this is the right man, this is the right senator to investigate and to lead this Blue Ribbon Committee mga kabayan, no? Anyway, mga karibin natin, ito i-share ko rin po itong balitang ito, no? Yan si President Bongbong Marcos Jr. Ito, matatawa kayo dito Unahan na lang natin kasi, di ba, ganun din naman, matatawa rin naman kayo dito. Sabi po kasi dito, no? PBBM, sabi po ni BBM, bagyo hindi sumusunod sa schedule. Naku po. Sino po ba talagang mag-a-adjust, yung bagyo, yung tao? Nako. Sabi niya po dito, no, sa kanyang naging speech sa training and financial assistance to affected tourism workers. Yan, namigay po sila ng ayuda sa mga tourism workers. Sabi niya po dito, ang nagiging problema dito sa tinatawag na climate change talaga ay hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon. Kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. Ayun mga kababayan. Hoy, kayong mga bagyo, sumunod kayo sa schedule. Hindi kami ang mag-a-adjust. Kayong mga bagyo ang mag-a-adjust. Ganun siguro ang gustong iparating ni yun ba ang ibig sabihin ni PBBM mga kababayan? Yun lang pong naiisip pong gusto niyang iparating sa atin na itong mga bagyo ay sana ay magkaroon ng respeto at sumunod sa schedule. Lang man. Ay nako, ako naguguluhan na ako kung talaga bang ay nako, paano ba magiging effective ang gobyerno natin kung ganito po yung mga birada natin, no? Hindi ko lang alam, baka joke ba ito? Mukha kasing hindi joke baka naman hindi nagbibiro ang Pangulo, talagang totoo naman. Pero what I'm trying to point out, sino mag-adjust? Yung bagyo? O tayong tao at ang gobyerno mga kababayan, especially the government mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.